Napatawag po ako ng ating Panginoon sa pamamagitan po dito sa Soldiers of Christ. Dahil po noon, nagkasakit po ang aking anak. Tinawag po ako sa pamamagitan ng kanyang sakit. Isang araw ang aking anak na binata na masayahin at masigla po ay bigla na lang pong hindi po nakalakad at ang kanyang paa at ang kanyang kalahating katawan po ay hindi po niya nagagalaw. Dinala po namin po sa orthologist sa Jose Reyes po. At doon po kami nagpagamot ng halos 5 buwan po kami doon. At yun nga po sa laboratories, napakarami pong mga gamot na nireseta at mga laboratories po. Nakita po sa kanyang MRI na mayroon po pala siyang TB of the bones. At kung hindi po maagapan ay magiging cancer po sa buto. At 5 buwan po kami doon sa Osiris po, na pabalik-balik po na naka-wheelchair po ang aking anak. At yun po sa 5 buwan na po na yun, na dami po namin gastos, ay wala pong kagalingan. Kataon po, nung Biyernes po na may naghayo ng Mama Mary po sa kapitbahay namin. Hiniling ko po kay Mama Mary, sabi ko po, Lord, paggalingin niyo po, ipagkaloob niyo po na gumaling ang aking anak dahil hirap na po siya. Ganon din po kami sa pag-aalaga sa kanya. Sabi ko, Lord, ibigay mo lang po ang kagalingan ng aking anak at maglilingkod po kami sa inyo sa pamamagitan po ng Soldiers of Christ. Sabi ko po, at pagkalipas lang po ng ilang araw, nung Huwebes po ng umaga, nakita ko na po ang aking anak na naglakad po. Umihi po siya sa CR po, na nakita ko po naglupasay po kami mag-asawa sa sahig sa tuwa at nag-iiyak po talaga kami dahil milagro po ang nangyari dahil nga po sa loob po na 5 buwan po na hindi po nakapaglakad, naglakad na po yung aking anak dahil humiling po ako kay Lord, kay Mama Mary. Purihin po natin ang Panginoon dahil lang yung aking anak na po na yon ay college na po ngayon. Maraming salamat po. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil hindi ko po sukat akalain ang aking tiyahin. Mag-asawa po sila nanggagaling ng Mindanao, Agusan del Sur, na isa po pala silang nakasakay doon sa barko ng Sulpicio, papuntang Cebu, from Masipit. Kahapon lang po ng umaga, natanggap ko ang mga text ng ating kapatiran, mga kamag-anakan na yun ang nangyari sa aking tiyahin, na si Ursula Dagaang. Pero ang nakakalungkot po, 2 po silang mag-asawa. Ang kanyang brother-husband ay hindi po nakaligtas. Dahil siya po ay nakainom ng marami na pong krodo. 10 minutes daw po na lumubog po talaga yung barko. Pero purihin ang Diyos, ang aking tita pala, ay hindi man po siya marunong lumangoy. Nakakuha po siya ng isang life jacket at nayuyapos-yapos na po niya hanggang nailigtas po siya ng mga rescuer. So sa madaling sabi po, ang aking tiyuhin na lalaki, asawa niya, talagang napatay po talaga siya. Puri-purihin ng Diyos, ang kapatid ng tatay ko, bunsong kapatid nila, ay buhay na buhay. Ligtas po. Kaya po, binabalik po, papurig pasalamat ng ating Panginoon na iba po talaga ang nalilingkod sa hindi naglilingkod. Kaya naman po, isang mapagpalang umaga. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. All together. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As was in the beginning, now and ever, shall be world without end. Amen. To the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Palakpakan mo natin ang Diyos sa buhay. Sabihin mo natin lahat. Hallelujah! 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 Oh, Jesus! 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 Jesus the King! Jesus my Lord! Jesus my all! Jesus the King, my Lord, my all! Isa pa, naniwala kayo yung mga may cancer. Amen! May na lang may cancer, si Brother Ren, taga-malaria, di ba? Amen! Natanggal yung nunal, gumaling. Yung isa naman may hernia.
Nung tumalon, lumiit yung bukol. Isa may sakit sa puso. Nung tumalon, wala yung sakit sa puso, yung parado. Amen. Jesus! 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 Jesus the King. Jesus my Lord. Jesus my Lord. Jesus the King, my Lord, my all. Last na lang, last. Kaya tumalon na po yung dapat tumalon. Totoo po ito. Marami na pong pinagalingan Diyos. Marami nang walang trabaho, binigyan ng trabaho. Maraming bahay, walang bahay, binigyan ng bahay. Kagano'n tahanan, binigyan ng kapayapaan. Lahat ng klase ng sakit, pinagaling ng Diyos. Jesus! 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 Jesus the King. Jesus my Lord. Jesus my all. Jesus the King, my Lord, my all. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Wala po tayo? O kaya good morning po. Good morning. Hello. Hi. Hi. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ulit Diyos sa buhay. Sa magandang umaga sa ating hari. Niniwala ba kayo na ating hari? O si Jesus, biro mo, napaupo natin dyan, no? Yan ang hari. He is the really King. The King of Kings, the Lord of Lords. O, siya nakaupo ngayon dyan. Mama Mary, narito. Katabi niya. O, sa lahat po ng mga angel, nakapaikot dito. Kasi inyo po lahat, isa pong mapagpalang umaga sa inyo lahat. Lalo na po sa ating mga mahal, ating Panginoong Yesus, ang Diyos na buhay. Sa ating mahal na bire, mga angel. Pag pinuri mo sila, lalong maraming gagaling. Amen? Sa mga choir, sa mga marshal, Asret, Ojo, lahat po ng mga kapatid nandito. Isa po mga lahat ng coordinator, disciple. Isa po mapagpalang umaga sa inyo lahat. Palakpakan natin ating mga sarili. Amen. Tayo pa, paano tayo lalago? Paano tayo unlad? Paano ba ang buhay natin mababago? Kasi pag narito tayo sa gawain ng Diyos sa buhay, maniwala kayo sa akin, lahat ng taong sumusunod sa Kanya, extension of life binibigay. Tapos ang buhay nagiging maganda. Walang bagay na naghihirap. Kasi pag ang tao, pag nagkaroon ng problema, tsak na tayo may problema, hindi ko alam kung anong problema natin. Pero lahat na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa buhay, kung ano may pagsubok nyo, tanggapin nyo siyang maluwalhati. Taas nyo kamay nyo, Lord, maraming salamat. Itong problema ko to, alam ko to, sandali lang to. Matatapos. Dahil alam ko, ikaw lahat ang magsosolve ng problema ko. Purihin ka lang namin, sambahin. At ang lahat masosolve mo. Dahil natutunan ka namin purihin at sambahin. Kaya pag natutunan natin siya purihin at sambahin, yung lahat ng problema nyo, solve lahat. Dahil ang Diyos, ang dakilang makapangyarihan sa lahat. Yung mga nagsipagpuri, bakit sila bakit pinagkaloob sa kanila ng Panginoon ang kailang kahilingan? Paano nagkaroon sila ng pangako sa Diyos? Ang kailangan, covenant lang talaga sa lahat. Di natutuhan natin itong covenant. Dati wala tayong pangako. Hindi alam ng tao yun. Ako siguro ang una nangako nung una. Nung nangako ako, sabi ko, Mama Mary, pag ako pinagaling mo, diyan sa Baklaran, lalakad ako ng palod hanggang doon sa may harapan. Noong una pa ho yun. Tapos kakalat kay larawan mo. Wala pang 3 linggo, pinagaling ako ni Lord. Tapos dito marami nangako. Lord, pagalingin mo lang ako. Susunod ako sa iyo. Di ba ang daming gumaling? Ang hinihintay lang ng Panginoon, pangako. Kasi pag kayo nangako, kung hindi nyo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa. Hindi naman kayo. Ako hindi ko kaya ikalat ang Mama Mary.
Gaano karami yung Mama Mary niya? Tingnan niyo Mama Mary, oh. Ito, camera, tingnan mo yung Mama Mary. Ito, Mama Mary natin, ang dami, oh. Hello? Gaano karami yan? Isa lang pinagmula niyan. Ngayon, dumami na. At lahat nagdadala ng Mama Mary. Paano ang Diyos ang gumawa? Hindi naman ako. Kaya ko maikalat lahat yan. Almost 3,000 yan sa iba-ibang lugar. Kaya makikita nyo, ang kailangan ni Lord, covenant. Tatakay, ba't ang dami ko sakit, Brother Ting? Ba't ang problema ko, anak ko, salbahe? Ba't ganito ang buhay ko? May pera ako, ang bilis mabuubos. Paano nga dinadaya natin ang Diyos? Pakibasa natin Deuteronomy, chapter 8, 17 to 18. Kaya wag ninyong isa sa loob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. At ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno, ang salita ng Diyos. Palakpan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Kaya huwag niyo sa loob na karunungan niyo kaya kayo maman. Kundi yan, bigay yan ng Diyos. Dahil mayroon kayong mga lahi na mapagbigay. Mayroon kayong lahi na malapit sa Diyos. Kaya yung pangako niya, tinutupad niya. Sabi niya, 3 hanggang 4 ang saling lahi. Pagpapalain ko, ang inyong lahi, hindi maghihirap. Yan po yung pagtupad ng Diyos. Huwag niyo sabihin, dahil sa lakas niyo. Dahil marunong kayo, talento kayo. Di ba ang daming mayaman? Di ba sa mga iba-ibang ang daming mayayaman na ngayon nahuhuli na sila. Hindi naman kung ano gagawin nila. Nalalaman na ang pagnanakaw nila. Kasi may araw na ibubuko sila ng Diyos. Maniwala kayo, pag may mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay, may mga taong sumigaw ng katotohanan. At sa pagsigaw niyo ng katotohanan na hindi kayo naiya, maraming mabubukong mga taong mga magnanakaw. Maraming taong mapaparusahan. Sapagkat sinigaw niyo ang katotohanan na mga taong madamot, parurusahan ng Diyos sa buhay. Yung mga taong mapagbigay, pagpapalain ng Diyos. Dito, ano ba ang bunga ng kayamanan sa buhay ng tao? Lucas 12, verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan, ang salita ng Diyos. Palakpan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Yung mga sakim. Sabi ko nga, yung mga sakim, yung madadamot, hintayin nyo mamatay kayo. Tingnan nyo, pag namatay kayo, marami kayong langgam. Lalanggamin ang katawan nyo. Dahil sobrang, ang Diyos, inang parusa sa mga madadamot. Hello? Meron ko isang tao, madaling araw pala, sinisingil na ako. Parang hindi makatulog doon sa bayad ko sa garahe. Gusto niya, kunin na kagad yung pera. Sabi ko, itong taon to, napakaswapa. Kako, pag ikaw namatay, lalanggamin ka. Alam mo, nung mamatay siya, tamo, ang daming langgam. At saka namatay siya sa cancer. Wala pa 1 taon. Namatay na siya dahil naparusahan siya sa kadamutan. Amen? Kaya nga, sabi nga, ano ba nga mabuting paraan sa paggamit ng ating kayamanan? Si Yahweh handugan ng bahagi. Si Yahweh handugan mo. Bahagi ng kayamanan na pinaka-mainam na ani mong sa Kanya ibigay. Kawikaan, chapter 3, verse 9. Yung unang bahagi, no? Bigay mo sa Kanya yung pinaka-mainam. Huwag ka magbibigay ng handog na pangit. Tulad ni Cain, tsaka si Abel. Si Abel, nagandog siya ng matabang tupa. Si Cain naman, hinandog niya, leftover ng vegetable. Yung mabubulok na. Kaya yung usok, pag inaano nila yung usok, pinasusunog, lumiliko yung
yung usok ni Cain. Samantalang kay Abel, dire-diretso sa langit. Kaya doon makikita na kapag hindi ka lugod-lugod ang bigay mo sa Diyos, yung handog mo paliko. Hindi natatanggap ng Diyos. Pagka dinadaya mo pa ang Diyos. Samantala yung si Abel, pag nagbigay siya, dire-diretso sa langit. Kitang-kita ni Cain. Kaya si Cain, inggit na inggit. Kaya pinatay niya si Abel. Dahil nainggit siya kay Abel. Dahil tinatanggap ng Yahweh ang kanyang handog. Amen? Wastong paggamit ng salapi. Anong pangako ng Diyos sa mga nagbibigay? Gawa chapter 20:35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na nasa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Hallelujah. Sabihin, napakahalaga po ng pagbibigay sa mga mahirap. Iba ayaw magbigay ng kaganyan, nangihinaya. Piso ibibigay, ang dami pa salita. Kung ano pa sinasabi sa tao. Kaya ang pagbibigay, kagaya sa damayan. Alam mo yung damayan? Hindi nyo binibigyan nyo yung mga namatay na tao, mahihirap. Yung bigay nyo sa damayan, malaki pong tulong yun sa mga namatayan. Kaya pag nagbigay kayo sa damayan, kayo rin bibigyan. Ang iba, ayaw sumali. Lalo mong pakinabang dyan, subukan mong mamatay, tatanggap ka ng 20,000. Amen? 20,000 lang nakukuha ron. Yung mga tao naman na madamot, yung ayaw magbigay, ano ba gusto nyo? Kayo bigyan o kayo magbigay? Ano gusto nyo? Kayo ang bigyan o kayo magbigay? Pag nagbigay kayo, hindi kayo patay. Yung binibigyan, mga patay. Hello, palakpakan natin dyan sa buhay. Praise the Lord. Ano ba ang kalimitan mangyari sa mga tao nagsisikap na yumaman? Saan naman paraan? Ito yung sinasabi ko sa inyo. 1 Timothy chapter 6, 9-10. Ang mga nagnanasa yumaman, saan naman paraan, ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangarin. Magtutulad siya kanila sa kapahamakan. Sapat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalalayo sa panampalataya at nasa sadlak sa paghihirap ng kalooban. Palakpakan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Dito, pag nanasa yung yumaman, hindi mo ninanasa yung yumaman, pinayaman ka ng Diyos. Kaya bandang lima, sasadlak ka sa kapahamakan. Maaring ngayon, wala pa. Hindi ko babanggitin ang pangalan. Meron tayo isang kapatiran, tumama sa loto. Hello, 30 million. Hello. Ngayon, ayaw niyang, sabi niya, Brother Ting, pakikuha nga yung number mo sa bangko. Bigay ako ng... Bandang uli, nagbago. Nagbago siya. Hindi na nagbigay. At hindi ko na rin nakita. Kung narito man siya, gusto lang gisingin ang damdami mo. Kasi, pag naghangat ka ng salapi, mahulog ka sa bitag ni Satanas. Hindi lilipas ang taon. Bandoy sakit darating sa'yo. Problema, maagang kamatayan. Ano may pera? 30 million niya yung hawak mo. Mag-aaway-aaway naman ang pamilya mo. Pagkatapos, mawawasak ang buhay mo lahat. Maaari kung ikaw nabubuhay sa kasalanan, hindi mo alam ang katotohanan. Pero kunin mo muna na mapatawad ka ng Diyos. Yung talagang mingi ka ng tawad sa Panginoon, malalaman mo katotohanan. Pero hanggang hindi ka nabubuhay sa kabanalan, hindi niyo po madadama ang karunungan ng Diyos. Di ba tayo, may mga naghangad lang? Naroon si Sister Eli Santos. Nakakuha ng pera. Ang ginawa niya, binili kagad ng bahay. Tsaka na ako magbibigay kala Brother Ting, tsaka na.
O di binili niya ng bahay. Hindi ko naman alam yun. Sinabi ko lang sa isang tao. Hindi ko sinasabi sa kanya, baka magalit. Sabi ko, may mangyayari kay Sister Ellie Santos. Wala nang ano-ano. Yung mahal niyang anak namatay. Nagkasakit. Nadala sa ospital. Tapos wala namang ano-ano, wala pa isang buwan. Yung anak niya sa Japan, nagpapadala ng pera, na ampon, biglang-biglang na aksidente, namatay din. Tapos lumipas pa isang taon, yung asawa naman na namatay. Di 3 buhay na wala sa kanya. Na hindi niya alam, yung pagdamutan mo ang Diyos, buhay ang kukunin sa mga tao. Walang alam ang tao. Kaya kung dumating ang kasakitan, problema, nagtataka sila, bait-bait ko naman, Brother Ting. Wala naman akong kasalanan. Yung pala, dinaya niya ang Diyos. Pag dinaya mo ang Diyos, buhay mo kukunin ng Panginoon. Hello? Palapakan natin ang Diyos sa buhay, President. Sabi nga, sa halip na maging sakim sa salapi, ano tamang paraan sa ating kalagay sa buhay? Hebreo, chapter 13, verse 5. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang salita ng Diyos. Palakpan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Amen. Huwag kayong magmukhang salapi. Sabi niya, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Tapos sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanan, pababayaan. Alam niyo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit may mahihirap. Yung mga tricycle boy, yung mga nagtitinda lang, bigay niyo yung para sa Diyos. Tingyo, yayaman kayo. Hello? Totoo ba, Brother Ting? Baka hindi totoo yan. Isubukan mo yung mga nagtatricycle, yung ang kinikita lang, 200, bigay mo yung 20 pesos. Pag ang Diyos, nakita niya kusang loob ka, nag-aabot sa Kanya, maniwala ka, ito ang daan ng pagunlad, ito ang daan ng pagyaman, ito ang daan ng tahanan mo, magiging maligaya. Dahil ang Diyos ang magpo-provide lahat ng kailangan. Okay, tama para ng pagbibigay. Mateo chapter 6, verse 24. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang salita ng Diyos. Palakpan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Hallelujah. Hindi kayo pwede maglingkod ng sabay. Trabaho ka na. Pagkatapos, number 1 pa sa yung galaw ng mundo. Naglilingkod ka nga sa Diyos. Pangalawa lang. Mas mahalaga sa atin ang trabaho natin. Gawin mo number 1 si Lord sa buhay mo. Makikita mo, ang buhay mo sasagana. Kaya sa akin lang, sa akin, naisip ko to. Hindi ako dapat magbitiw na sa trabaho. Kaya madalas kong purihin ng Diyos. Kung hindi ko ginawa yun, makapagpupuri ba ako sa Diyos? Masasabi ko ba sa mga tao, mag-resign kayo para sa Diyos at uunlad ang buhay nyo? Kung hindi naganap sa akin, naganap sa akin. Sinabi niya, gusto kitang mag-resign, Brother Ting. Bigay mo ang buong buo, ang buhay mo sa akin. At pasasaganahin kita. Dati kang mangungutang, ikaw na ngayon ang magpapautang. Dati kang mahirap. Dati ang kotse mo bubulok-bulok. Bibigyan kita ng bagong sasakyan. Kasi ang lahat. Magandang umaga. And God bless us all. Dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat. Ikaw ngayon ang narito. Bilang aming hari. Bilang aming Panginoon. Ikaw nagmimisa sa amin. Nakikita mo kami lahat. Walang nalilihim sa iyo. Kaya Ama, sa pangalan po ng anak mo si Jesus, pinagkalaw mo sa amin na matutuwa namin ang revival of the Holy Spirit. At doon namin napuna, Panginoon, maraming pinagaling. Marami ang binago.
Maraming tao, Panginoon, nakadama, nakatugunan sa kanilang mga panalangin. Dahil nanalig sila na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At sa oras nito, Ama, pinika mo, Panginoon. Kaguluhan magaganap sa bawat pamilya. Hindi pagkakaunawaan at dadama mo. E sa kabila niya, Panginoon, sa patuloy namin pag-attend, sa patuloy namin pagpupuri sa iyo, kasalanan pinatatawad. At habang nagpupuri kami sa iyo, Panginoon, natututuan namin magpasalamat sa lahat ng mga biyayang amin tinatanggap. Buhay namin nasa bingit. Muli mong binabalik dahil natutuwa ka namin purihin at sambahin. At sa gitna ng kahinaan, pinalalakas mo kami lahat. At sa oras ito, Ama, nariyan po ang langis at tubig at tinapay. I-bless mo po lahat dyan. Ang lahat ng mapahiran ng langis, makain ng tubig, makakain ng tinapay, gagaling ang kailang karamdaman taglay. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Yan din po, Panginoon. Sabi niya, sasangkapan ko kayo ng kapangyarihan. Makagat kayo ng aso, makain kayo ng hindi kayo mamatay. Papatong niyo yung mapagpalang kamay. Sila'y gagaling. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amay, tinataas ko po sa lahat ng tao. Ikaw na magpatong ng iyong kamay. Kahit saan lugar sila, nagla-live stream, padama mo sa kanila mainit at malamig na yan. Natatagos mula sa taluktok ng kailang ulo hanggang talampakan. Madadama nila ang kagalingan sa kailang katawan. Dahil yung dugo mo, Lord, mabubulwaki mo sa taluktok ng aming ulo hanggang talampakan na magsisilbing kobat lesser. At kami gagaling in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yan din po, Ama. Tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon. Sabi mo, makapagpapalas ka ng masamang espiritu. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Na siya nagpapahirap sa lahat ng pamilya, sa lahat ng tao na sumusunod sa iyo. Kaya Satanas, sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus na walang kakalamagan, wala ka ng karapatan para magwasak ng tahanan. Guluhin ang bawat isa. Lagyan ng maraming bisyo, pagawain. Kaya sa oras nito, Satanas, itinatali ka namin, tinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat. In the name of Jesus. In the name of Jesus.